Kamusta po sa inyong lahat? Ngayon po ay nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, kahapon, si Ombudsman Boying Rimulya nagsabi sa isang radio program na yung ICC warrant of arrest ni Bato de la Rosa ay nandyan na. Okay? Pero merong mga confusions kasi ang sabi ng DOJ, wala pa daw doon sa kanilang database. Okay? Kasi ang magse-serve ng warrant of arrest ay yung Pilipinas. Okay? Yung PNP. Katulad na nangyari kay Digong. Okay? Noong panahon na yon. Alright? So pag-usapan natin yan. And then dito, papakita ko sa inyo guys kung gaano katapang si Bato, okay, noong panahon na kinuha si Digong. Pagkatapos kinuha si Digong, tapos bago kinuha si Digong. Dito kayo matatawa. Okay, anyway, let's read this from inquirer.net. Okay, and sabi dito, so Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya on Saturday said that the ICC has issued a warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa in connection with the drug war. Okay? So, alam niyo naman, meron nangyaring drug war nung panahon ng mga Duterte. Okay? The ICC issued a warrant against or a warrant of arrest against Bato. Okay? Sabi niya sa DZRH radio program. Okay. Tapos, sabi dito, when asked if the information had been confirmed, I think so. I would say so. Kasi may otoridad daw siya. Okay? To speak this information. Pero sabi ng DOJ, however, it's still verifying the report. Okay? If I remember, sabi ng mga attorney or yung mga lawyers ng isa sa mga lawyers ng biktima, wala pa raw ni isang warrant of arrest, okay? Sa nainalabas yung ICC, okay? Okay, let's read more. Sabi dito, as of this hour, we are currently working to verify this information. Sabi ng spokesman, okay? At gayon din si John Vic Rimulya. Okay, palaki natin ng malaki. Yan, palaki natin. Okay, sabi dito, wala pa siyang red notice. Kasi pag meron ng red notice, ang mangyayari, lahat ng miyembro ng bansa, miyembro ng ICC, meron silang notice, if ever na pumunta si Bato doon sa mga lugar na yon, sa mga bansa, pwede siyang kunin. Okay? Sabi niya, as per Center of Transnational Crimes, they have not received any red notice. So wala pang red notice. Department of Interior and Local Government, DILG, which oversees the Philippine Center on Transnational Crime. So that means yung DILG, kung meron man merong international crime, or let's just say kung merong request yung Interpol, malalaman nila sa kanilang system. Okay? Ayan. So sabi dito, baba tayo. Reports have reached out to the ICC for confirmation. Pero wala pang responses at that time. Okay? So si Bato balik tanaw, si Bato naging PNP chief nung panahon ng drug war ni Duterte. Okay? And noong 2016, so former. Okay, anyway, yan ang the information about yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. So ano sa tingin nyo? Kasi merong mga tao nagsasabi na wala pa, sabi ng DILG, DOJ, pero si Rimulya, sinabi niya, is this to create, kumbaga, para lituhin o nag-fake news si Rimulya? Para sa akin, natatandaan nyo ba nangyari dun sa panahon ni Digong? Kung saan, ang dami nagsasabi. Meron ng nagsasabi na, uy, nandiyan na yung warrant of arrest ni Pero wala pang kinonfirm, di ba? Si Rodrigo Duterte pumunta siya sa isang event sa Hong Kong, okay?
At syempre ang daming mga uto-utong Hong Kong OFWs na pumunta doon para makita siya. Now, nung umuwi siya, sabi ng mga kaalyado niya, wala naman daw. Merong iba nagsabi na, dapat hindi ka na umuwi, dapat diyan ka na muna. Oh, so ang daming confusion, 'di ba? Kasi hindi nila alam kung meron ba talaga o wala. So nung umuwi si Rodrigo Duterte, ayun na 'yun. Pagdating sa airport, huli siya. O, 'di ba? But I think it took about more than 12 hours sabi ni General Torre. Okay? So this may be a confusion kasi hindi confirm ng DOJ pero si Rimulya meron siyang impormasyon. So maybe fake news o to create confusion para ma-confuse yung mga Duterte at saka mahuli si Bato. 'Di ba? Parang gano'n. Okay? Now, si Bato, relax na relax. Okay? At wala siyang tinatagong hindi siya natatakot. Sabi niya, 'di ba? Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Share ko tong tab na to galing sa Facebook. At alam niyo naman guys kung paano to. This is around after nang kinuha si Rodrigo Duterte. Okay, this is I think an interview kay Bato noong pagkatapos. Okay? Alright, let's watch this. Sabi niya dito, make my day. By June or July. Make my day, Mr. Ellis! Yan mo! Sige ka lang gal nga nagagagag dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Sige. Sumama ka pa! Mag-serve ng warrant! Sige ha. Sumama ka! Ikaw mismo magpusa sa akin! Sige. Yan. Bakit ko sinabing kaninang nakakatawa? Kasi, noong panahon, okay, na kinuha si Rodrigo Duterte, ano nangyari sa kanya? Kay Bato? Ito, pakita ko sa inyo. Hinanap ko siya sa online. Okay, pero ginamit ko na lang yung AI. Sabi ko dito sa AI, there were reports that he was hiding when the arrest happened. Kasi hindi makita si Bato de la Rosa noong panahon na kinuha si Digong. Nasaan siya? Okay, wait. Medyo palaki natin. Ito. Okay, sandali lang ha. Okay. So, sabi dito, reports indicated that Senator Bato de la Rosa was unseen on the day former President Duterte was arrested on March 11, 2025, the day afterward. Sabi yan, galing ang mismo sa globalinquirer.net. So, anong ginawa ni Bato nung panahon na inaresto si Rodrigo Duterte? Hindi siya makita. Nasaan siya? Tapos, on March 12, the day after the arrest, there was still no word from him. Okay. So, galing din sa Inquirer. In his last known public appearance, nasa South Cotabato before ng arrest. Okay? So, reporters noted that his main office was locked. And they don't know. Okay? While the warrant of arrest time was only for Duterte, De La Rosa was a key subject. Okay? He has later admitted in interview on March 19, okay, that he was hiding. Hiding was an option for him. Okay, now, sasabihin niya doon sa interview na yon after a couple of months, okay, sige, kunin mo, Trillanes, make my day. Pero, nung panahon ng amo niya na inaresto, nagtatago ang gago. Di ba? Yan ba yung matapang na senador na tinatawag nila? Di ba? Sabi niya, gusto niya pang mag-wig. So, imagine niyo. So, sa tingin nyo, matapang ba si Bato? Kung matapang siya, duwag siya, please write down in a comment section and let's talk about that, okay?
kung gusto nyo mag-comment then about that, let's do that. Okay, guys, if you like this video, please hit the like button and subscribe to support the channel. Salamat po sa panonood, and I'll see you again.